talagang literal na Bible reading, binabasa lang para maunawaan. Ang mga nagbabasa, kasabay na nagbabasa, nakikinig dahil nadadagdagan ang kanilang mga kalaman patungkol sa mga nakasulat sa mga bagay-bagay sa Biblia. Amen. Ang pagkasulat sa Diyos, 24 verse 1, at ganyan sinabi kay Moses, sumampa ka sa kinaroroonan ng Panginoon. Ikaw at si Aaron, si Nadab, at si Abiyo, at 70 ng mga matanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo. Amen. May mga pangalan. Ito ay mga ang main character dito ay si Moses, diba? Main character. At yung iba, mga sidekick. Sabihin na natin sidekick. Mga kasama niya. Kasama niya sa pamumuno sa bansang Israel. Kasama niya na pinapatnubayan ng Espiritu upang pangunahan ang bansang Israel. Ito ang mga kasama. At sumamba kayo mula sa malayo. Talagang anumang bagay na gagawin natin tuwing tayo ay dudulog sa Panginoon, kailangan tayo sumamba. Amen? Sa paglungod ka at manalangin, kailangan mo munang purihin at sambahin ng Diyos. Amen? Maging ganun din, pwede rin naman. Manalangin ka sa pagkain, pasalamatan mo ang pagkain, purihin mo ang Diyos dahil patuloy sa nagbibiyaya sa atin ng lakas. Amen. At sambahin mo siya dahil ito yung nararapat mong gawin tuwing ikaw ay dudulog sa Kanya, ang pagsamba sa Panginoon. Amen. Sumamba tayo sa Diyos. Tuwing tayo ay lalapit, tuwing tayo ay dudulog, tuwing tayo ay mananalangin sa Panginoon. Verse 2, at si Moses lamang ang lalapit sa Panginoon, datapot sila hindi lalapit. Kung ang bayan man ay sasampang kasama niya. Amen. Kaya isa lang talaga ang lumapit sa Panginoon. Ito yung literal na paglapit. Sabihin natin, this is the Old Testament. Amen. This is the Old Testament. Ito yung pamaraan ng Diyos noon. Kasi from this time, ang Panginoon ay gustong maghari sa kanila na hindi siya nakikita ng lahat. Dahil ang gusto ng Diyos, manampalataya ang bansang Israel sa Kanya. Amen? Ang gusto ng Diyos, sumampalataya ang mga tao kahit na hindi siya nakikita. Amen. At ang karapat dapat lang kausapin ng Diyos ay yung Kanyang itinalaga. Amen. Yung Kanyang itinalaga. Pero sa atin mga kapatid, sa mga darating na panahon, sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, malaya tayong makalalapit sa Kanya. Amen. Malaya tayong makalalapit sa Kanya. Dahil sa isang luklukan, amen, ang termino kasi ng luklukan patungkol sa Revelation, it is a place na kung saan nandun ang kanyang mga lingkod, nandun ang kanyang mga itinalaga, at sama-sama sa isang lugar na yon. Amen. At magkakaroon ng siguro conference. Amen. Kasi may nakasulat sa Revelation, hindi ba lang kung saan talata. Nakasulat sa Revelation, ang sabi niya doon, ang mga magsisitagumpay ay magsisiupo sa luklukan. Amen. Nakasama ko naman na umupo sa luklukan ng Diyos. Amen. So ano ibig sabihin doon? Isang luklukan lang. Ilan ang magtatagumpay? Isa lang ba? 2, 3, 4, di ba? Siguro kung 12 lang,
at ganyang upuan, kasya ba? Hindi pa rin. Kasya lang dyan siguro, 6. Siguro mahabang luklukan, ano? Amen. So, ang termino nun, ang magtatagumpay marami din. Hindi naman 10 lang, hindi naman 70 lang. Marami din. Sabi nga ng Biblia, maging libo-libo. Amen? At ang Israel o ang nakatala na natatanggapin ng Diyos sa langit, nakatala lang ito maliban sa iglesia, maliban sa mga nagsipagtagumpay at nagsikap na magsipagtagumpay. Ang nakatalang maliligtas is 144,000. Amen? Kasya ba yun sa isang luklukan? Anong luklukan yun? It is a place na kung saan yung 144,000 yun magsasama-sama at ang Panginoon ay luluklok sa luklukan ng Diyos. Ibig sabihin, siya yung nakaluklok sa isang trono na yun bilang Diyos. Kasama ng mga nagsipagtagumpay sa isang lugar na yun na tinatawag na luklukan. Amen. Nakuha niyo ba mga kapatid? Amen. So, 144,000 registered na aakyat sa langit. Maliban pa sa church na nagsipagtagumpay. Anong gusto nyo? Kabilang kayo doon? Kasabay ng 144,000? Amen. Yun yung nararapture na tinatawag na sinasabi sa Bible. From resurrection, dadarin sila ng Diyos sa langit. Saan na tayo? O yung luklukan, sa bahay, sa sampang kasama niya. Ang Diyos lang. Isa lang ang kakausapin ng Diyos upang pagsabihan niya ng kanyang mga salita. Amen? Isa lang. Hindi pwedeng marami, hindi pwedeng 3, hindi pwedeng 10. Bakit? Kasi nga, bawat kaisipan may kanya-kanyang interpretasyon. Bawat kaisipan may mga kanya-kanyang paliwanag. Kaya, sa bawat salita na sasabihin ng Panginoon, kung 10 ang nakarinig, ihayo mo sila. Iba-iba ang paliwanag. Ihayo mo sila, iba-iba ang paliwanag. Iba sasabihin ng isa, although parehong salita, pero yung paliwanag iba. Iba yung sasabihin ng iba. Parehong salita ang gagamitin, pero yung interpretasyon ay nag-iiba. Amen? Stricto ang Diyos. Sa isa lang siya mangungusap upang kanya ang salita na ito ay sasabihin niya sa kanyang mga lingkod. Amen? Sasabihin niya sa lahat. Kaya tayo, kung hindi tayo itinalaga ng Diyos para kausapin ang Espiritu o para kausapin mismo ng Diyos sa mga panaginip o pangitain, amen? Huwag tayo magpahayag ng kung ano-ano. Kundi sa kung ano lang nakasulat. Amen? At kung ano ang ipinahayag sa atin ng nagtuturo at ng Espiritu Santo. Amen? Mayroong Espiritu Santo na gumagabay sa atin at mayroong nagtuturo sa atin. Kung ang paliwanag ng Espiritu Santo, ang udyok ng Espiritu Santo at ang paliwanag ng nagtuturo sa atin ay united, amen, ay nag-harmonize. Amen? Ito ang ipinapaiwatig. Ito ang ipinapahayag sa atin ng Diyos. Maliban na lamang kung hindi mo maunawaan ang mga nakasulat. Amen? Kailangan natin magtiyaga, kailangan natin mag-aral, kailangan natin saliksikin ang mga salita yung pinapahayag ng Panginoon. Kaya sabi niya, maging ang sambahayan, maging yung 70, maging si Aaron, maging si Nadab, sino man ito, sabi niya, isa lang ang aking kakausapin. Amen? Isa lang ang aking kakausapin. But later on, siyempre,
Yung unang pagsasabihan ni Moses, yung mga kasama niya, si Aaron, si Nadab, si Abihu, amen, sino ba? Si Josue, pwede rin, kasi si Josue naging transcessor, nung nawala si Moses. Amen. Sino pa? Yung 70 na kasama niyang umakyat sa bundok. Amen. Pero ang lumapit lang ay si Moses. Sila ang unang-unang pagsasabihan ni Moses. Amen. Ito ang sinabi ng Panginoon. Then yung 70 na yon at yung kasama ni Moses, sila naman ngayon ang magpapahayag sa kanilang nasasakupan. Amen. Ito yung authority na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel nung sila ay tinatatag ng Diyos. Amen. Nung sila ay tinatatag ng Diyos. Actually, itong pangyayaring ito, wala pa sila sa kanilang lupain. Nasa paglalakbay pa sila. Pero sinasanay na sila ng Diyos kung paanong pamaraan ng pamamahala ang gagawin niya sa mga tao. Ang Diyos mangungusap sa isa, at yung isang itinalaga ng Diyos mangungusap sa mga leaders, at yung mga leaders mangungusap sa kanyang mga nasasakupan. Amen. Okay? Ano kapatid? Parang yung programang ito ay parang doon na dinadala. Usapin na sa sila. Amen? Usapin na sa sila. Kasi nung pag-meeting namin, naging pag-uusap na magsipaghanda na. Sino ang ihahalan nating kapitan? Talagang sooner or later, hindi natin alam kung ilang panahon pa o ano pa na naghahanda na o pinaghahanda na ng leader. Si Pastor Jeff nga, sabi niya, huwag na kami ang ilagay nyo. Amen? Kayo na lang, yung mga pastor, sabi niya. Huwag na rin si Pastor Efren, huwag na yan. Yung mga pastor na lang na establish na doon na kayang maging leader. At sabi naman ni Pastor Jeff, lahat naman kayo, kaya ninyo maging leader. Kaya maging barangay captain. Yun ang masapit doon. Amen? Talagang inaano na natin at naging nilalagay na sa kaisipan ng marami doon ng mga manggagawa. Pag ang naging barangay captain, pastor, ang mga kagawad niya, mga pastor, hindi ka ang magandang lugar ang mangyayari sa sila. Amen? Pastor! Amen ba? Mga pastor! Lahat alam ang salita ng Diyos, lahat alam kung ano ang palatuntunan ng Diyos. At ang magiging patakaran na i-implement natin sa lugar na yon ay ang salita ng Diyos. Hindi batas ng tao. Kasi lalapitan mo nga, pastor. Ano ang i-advise ng pastor? Mula sa salita ng Diyos. Napakagandang lugar kung mangyari ang mga bagay na yun. Amen? Kaya nga, ayaw ni Pastor Jeff na siyang maging barangay captain. Sabi niya, i-demote niyo ako. Bakit? Siyempre, barangay captain, inutos-utusan lang ng mayor. Ang gusto niyo, utusan siya ng mayor. Magpapakababa siya kay mayor. Amen? Hindi. Amen. So sabi niya, kayo na lang mga pastor. Tawagan na lang mga pastor. Kapitan, barangay captain. Amen. So, which is, maganda naman, di ba? Kung yun ang kalooban ng Diyos na gawin tayong bayan, yun ang isa-isip na natin. Yun ang dali na natin sa ating sarili. Kaya sabi ng mga ibang mga kapatiran, ay, darating talaga ang paglago pag gano'n ang mangyayari. Darating ang pagunlad pag gano'n ang mangyayari. Amen. Siyempre, mga pastor, hindi mamumurap mga yan.
Amen? Hindi sila mumura. Amen. Kaya, ito na yung parang, napunta lang kami sa ganung usapan. Amen. Sa ganung usapan na ihanda na o maghanda na ang sino man, sino ang tatalagang maging barangay captain. God's will. Amen. Kung ilang panahon pa, kung ilang taon pa na ipangyayarihin ng Diyos sa mga bagay na ito. Salamat sa Panginoon. E kung maging bayan na, magiging mayor na, pastor din, yung mga councilor niya, pastor din. Amen. At magiging mga ministro ng Diyos, lahat ang hahawak sa pamamahala sa isang bayan. Purihin ng Panginoon. Doon tayo dinadala ng Diyos. Amen. Doon tayo inuhubog ng Diyos upang, ang Israel nga, sabi ko sa inyo, nasa ilang pa lang sila, tinuruan na sila ng Diyos kung paano pamaraan ang gagawin nila. Amen. Hindi magulo. Amen. Kasi kung lahat pupunta sa harap ng Diyos, maraming sumbong, maraming kung ano-ano. Sabi ng Diyos, ayusin nyo muna. Dalhin nyo kay Moses. Si Moses ang kawawa. Amen. Pero ang mensahe ng Diyos ay kay Moses. Mula kay Moses at dadalhin niya sa mga leaders para sa bayan ng Diyos. Amen. Verse 3. At lumapit si Moses at sinaysay sa bayan ng lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan. At ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Amen? Ay aming gagawin. Parang sabay-sabay in chorus ang buong sambahayan. Parang sabi nila, Amen. Amen. Meron yan sa Katoliko, di ba? Pag may nagbabasa, may sasabihin yung mga yung mga nakikinig. Na-observahan ko yan. Hindi amin eh. May salita rin silang pinabanggit eh. Mayroon yun eh. Siguro kung anong sabihin nung nagsasalita. Lahat ay magsasabi ng ganito. Amen. Pero sila ganoon din. Sa bawat pagpapahayag ni Moses sa bayan, ang lahat ng sambayan ng Israel nagsasabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Amen? Kaya ba natin sabihin din? In chorus, lahat? Amen? Magiging batas ng Panginoon ngayon. Ang panghahawakan ba natin ngayon ay ang Biblia. So kung ano na ang palatuntunan ng Diyos, ano na ang mga nakapahayag sa banal na kasulatan. Pero pag ang Diyos na ay maghahari, ang ating Panginoon Kristo na ay maghahari sa sanlibutan sa darating na panahon, baka mayroon pang pagpapahayag. Amen? Para sa ikaw ulat ng lugar, para sa kapapayapa ng lahat, at para sa kabanalan ng lahat. Amen. Sabihin natin lahat ng mga salita, everyone, lahat ng mga salita, lahat tayo, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Palakpakan natin ang Panginoon. Maganda rin na magbabasa ako ng buong kasulatan sa chapter ng isang Biblia, at pagkatapos magbasa, sasabihin natin lahat ng mga salita na sinalita. Lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Praise the Lord. Ito ang naging panata ng bayan. Amen. Naging panata ng bayan. Lahat ng salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Praise the Lord. Hanggang sa sila ay makarating sa lupang pangako
ay ginabayan sila mismo ng Diyos. Ang Diyos ang nangungusap kay Moses. Amen. Kung babasahin niyo ito patuloy hanggang verse 18, amen, ang Diyos ay nanahan sa kanila. Hanggang sa ang bundok ay naging maulap sa araw at naging haliging apoy sa gabi. Ganoon ang Diyos sa kanila. Nanahan ang Diyos sa kanila. Verse 4, at sinulat ni Moses ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinumagahan at nagtayo ng isang gambana sa paanan ng bundok ng 12 batong pinakalaala ayon sa 12 lipi ni Israel. Amen. May memorial statue para sa mga 12 anak ni Jacob. Amen. 12 anak ni Jacob. Amen. Pero ito maganda. Ito ang kukunin natin. Lahat ng mga sinalita ng Panginoon, sinulat ni Moses. Tinandaan nila. Isinulat nila. Amen. Sino dito ang gustong magsulat ng kasaysayan? Amen. Kasaysayan. Na mayroong ebanghelyo ng paghahanda, mayroong ebanghelyo ng pagtakas, ebanghelyo ng isang dako, ebanghelyo ng ganito. Kailangan may sulat ng mga yun. Amen. Hindi para sa atin, para sa mga susunod na henerasyon. Tayo kasi nasaksihan natin kung paano ang ginawa ng Diyos, kung paano tayo inihahanda ng Diyos sa mga bagay na ito. Ngayon, kinakailangan may sulat para kanino? Sa mga susunod na henerasyon. Bakit? This is for the glory of the Lord. Amen? Para sa kalwalhatian nito ng Diyos. Na ano? Mayroong mga lingkod ng Diyos na pinatnubayan niya. Amen? Na sa panahong pagkawasak, sila ay dinala niya sa isang dako upang tupupin. Amen? Yun ang mga dapat isulat. Yun ang mga dapat mabasa ng mga susunod na henerasyon. Amen? Ito nga, isinulat na ano? Ang Israel mula sa pagkalipid ay iniahon sila ng Diyos at binigyan sila ng kanilang sariling dako. Kasaysayan. Gawa ng Panginoon para sa kanyang mga lingkod. Sa atin din naman ay magiging kasaysayan ito. Amen? Kasi pagkawasak ng sanlibutan, mayroong inihanda ang Diyos. Mayroong dinala ang Diyos sa isang dako at doon sila tinugtog at iniligtas ng Diyos. Sulat. Isulat natin. Sulat natin ang mga yun. Sino dito ang mga manunulat? Anong kurso ang manunulat? Commerce? Hindi commerce. Ano yun? Journalism. Amen? Kaya alam, wala yatang journalism dito. Sige, kaya nyo maggawa ng tula. Tula-tula lang kayo. Tula-tulaan. Kaya ng Panginoon. Preserve mo yung mga tula mo na yan. Maganda yan, maganda yan. Verse 5. At kanyang sinugo ang mga binata ng mga anak ng Israel na nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at nagsipaghain sa Panginoon ng haing na baka tungkol sa kapayapaan. Amen? Tungkol sa kapayapaan. Bakit binata? Binata. Kaya ang Diyos kasi naghuhubog siya ng kanyang lingkod. Bata pa. Nawala kayo? Bata pa. Naghuhubog na niya ang kanyang lingkod. Ang mga Levita, nung nandun na sila establish na sila sa bansang Israel, nagkaroon na sila ng templo. Amen. Naging panuntunan na ng Diyos. Ang Levita, sa templo lang kayo.
lahat ng mga bata uhubugin na sa templo. Gawaing templo. Bata pa lang. Inuhubog na ng Diyos ang kanyang magiging lingkod. Ang kanyang magiging lingkod. Siguro yung pagtawag din sa akin ng Panginoon, wala pagkabata, children ministry pala. Amen. Children ministry. Pero kung wala ako rito at wala ako sa children ministry, or hindi ako na-involve sa anumang ministeryo sa gawain na ito, wala. Yung kaisipan ko, yung puso ko, wala sa gawain. Amen? So, hindi mo bibigyang prioritize ang gawain ng Panginoon. Pero ganoon din, hanggang lumaki, youth ministry, involved pa rin, hanggang sa nung nakapag-aral, nagtrabaho, pero ayaw ng Diyos, ibinalik ka ng Diyos. Amen? So, doon kami hinubog ng Panginoon, doon tayo hinubog ng Diyos. Yung iba siguro na mga mula sa na-convert sa mga revival at naging manggagawa, siguro meron silang pagkatawag din naman. Amen? Na nakita ng Diyos yung kanilang puso. Amen? Pero from the congregation, mula sa iglesia ng Panginoon, ang inuhubog niya ay yung bata pa lang. Yung binata. Bata pa lang hanggang sa magkaisip, hanggang sa mag-desisyon siya ang kanyang sarili para magpagamit sa gawain ng Panginoon. Ganon, humuhubog ang Panginoon. Ganon, itinatakda ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Ako, bilang pastor ninyo, bilang leader ng church na ito, dito lang hindi naman kabuhay. Ito lang, Santa Maria. Gusto nyo talaga ako ng binata? Binata! O gusto nyo yung may asawa na? Kasi minsan lang may asawa, maraming dahilan. May anak ako eh. Naging dahilan ko yan natin. Suguin ako nila pa sa kung saan. Sabi ko, hindi ko maiwan yung mga bata, walang mag-aalaga. Kaya, mas maganda talaga, tumawag ang Diyos muna sa binata. Gusto nyo magtalaga ako ng binata na ititrain natin para sa pulpit ministry? Mga binata, taas ang kamay. Si Gideon, si Jerwin, kasi ko, kuya nila binata. Binata ulit. Christian singer na rin. Amen. Mga binata, prove yourself na karapat-dapat tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Sige dyan, sana na, music ministry. Jerwin, gusto mo, pulpit ministry. Pwede. Amen? Magsigap ka lang muna magbasa. Magbasa. Iligin mo sa Panginoon ng unawa. Itry mo sarili mo. Amen? Pwede kang maging kapalit ko rito pagdating ng panahon. Amen? Puri ng Diyos. Ayon sa order na ginagawa ng Panginoon para sa kanyang mga lingkod. Amen? Para sa kanyang mga lingkod. Jerwin. Magbasa ka lang. Hindi ka naman pinipigilan kung gusto mo magtrabaho. Hindi kita pipigilan. Pero huwag mong alisin yung concern mo sa iglesia ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Hindi. Magbasa ka lang. Nagsimula naman kami na hindi marunong din sa Biblia. Parang kagaya mo, young people, sumasama sa gawain, nagbabasa, natuturuan ng konti. Parang ganito lang din. Nung nagkaroon na kami ng pagtugon sa pagtawag ng Panginoon, nagsilap lang kami magbasa.
at makinig sa mga tagapagturo. Amen? Okay lang magtrabaho ka, okay lang gawin mo. Basta, huwag mong alisin yung concern mo sa gawain ng Panginoon. Kung may calling ka talaga, ibabalik ka ng Diyos. Ibabalik ka ng Diyos. Amen. Yun nga sa akin, nakapagtrabaho ko ng ilang taon, pinalik ako ng Panginoon. Dinala ulit ako ng Diyos. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Sa Panginoon. Okay, mga handog na baka tungkol sa kapayapaan. Verse 6. At kinuha ni Moses ang kalahati ng dugo, ito yung pag-aalay, at nilagay sa mga tasa at ang kalahati ng dugo ay nilisik sa ibabaw ng dambana. Okay? Ito na, yung pulpit ministry. Dambana. 7. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng salita ng Panginoon ay aming gagawin. Nadagdagan at kami ay magmamasunod. Amen. At kami ay magmamasunod. Verse 8. At kinuha ni Moses ang dugo at iniusik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salita. Amen. Ito ang Biblia. Ito na ang salita ng Panginoon na ipinakikipagtipan niya sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Sa mga lingkod ng Diyos. Ito mga kapatid, ang scriptures, ito ay mga, sabihin na natin, compiled letters. Amen? Compiled letters na nakuha, na nahanap ng mga archaeologists o ng mga tao, pinagsama-sama. At ito ang lumabas. Amen? Ang Biblia. Ang Biblia. Lahat ng ito ay naging kasaysayan. Ang lahat ng ito ay naging kwento ng Biblia. Naging kwento ng, sabihin na natin, Israel. Amen? Israel. Dahil ito rin naman ay nakasentro ang Panginoon sa Israel. Pag hintil ka, wala ka sa kasaysayan ng Panginoon. Kumbaga, antagonist ka. Maliban na lamang kung ang bayan ng Israel ay napunta sa iyo. Amen. Napunta ang bayan ng Israel sa lugar mo, may susulat din ang lugar na yun sa Biblia. Kagaya na lamang ng Egypt. Ang Egypt, kinupkup niya ang sambahayan ni Jacob. Amen? Sambahayan ni Jacob. Kaya, naging napasama sa kwento ang Ehipto. Napasama sa kwento ang Ehipto. At ang Israel, hindi nila magawang kalabanin ang Egypt. Dahil nagkaroon ng utang na loob ang Israel sa Egypt. Bakit? Paano nagkaroon ng utang na loob ang Israel sa Egypt? Ha? Ayose. Magbasa kayo. Tinuturo sa inyo ito. Kailangan alam nyo. Nagkaroon ng utang na loob ang Israel sa Egypt dahil kay Jose. Amen? Dinala sila. Kinupkup sila ng Egypt dahil kay Jose. Lahat ng sambahayan ni Jacob kinupkup ng Egypt. So, ligtas sila sa gutom. Actually, yumaman ang sambahayan ni Jacob sa Ehipto. Yumaman sila. Lumago sila doon. Yun nga lang, nung namatay na yung paraon na panahon ni Jose, medyo kilala pa. Namatay ulit yung paraon at namatay na rin si Jose. Hindi na alam ang kwento. Ang ginawang alipin ang Israel. Amen.
Puri ng Panginoon. Ganon ginagawa ng Diyos ang kanyang kasaysayan patungkol sa kanyang mga lingkod. At ang mga tipan na ito ay pinagsama-sama at ito ngayon ang batayan natin kung paano ang Diyos gumawa at kumilos para sa lahat. Amen? Para manatili ang gawain na ito at ma-establish ang gawain na ito at magpatuloy hanggang sa hindi pa dumarating ang ating Panginoon, kailangan ng binatang tatayo. Kailangan talaga. Amen? Kailangan talaga ng binatang tatayo. O sa may asawa, sino ang gustong tumayo din? Pwede rin naman. Brother Joel. Brother Ginabe. Brother Samuel. Pwede rin naman. Amen? Tumayo tayo ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin at paghiran ng Diyos. Dahil kung walang tatayo, anong mangyayari? Amen. Anong mangyayari? Maliban na lamang kung lahat tayo pupunta na doon. Doon, mayroon isang tagapagturo, ang daming pastor na naaalala sa atin. Amen. Pero kung hindi tayo lahat makakarating doon, amen, na kailangan tayo tumayo sa lugar na ito. Amen. At magre-relay na lang kami ng message kung anong message ang para sa atin. At kung panahon na para lumigas, liligas na. Amen. So, ganoon natin gagawin na ipagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Kailangan may tumayo sa pangamba, sa pagpapanayag ng banal na kasulatan para sa atin. Para sa pangkalahatan. Dahil talagang kung i-establish ng Panginoon ng Silar na maging barangay, hindi natin alam kung after this election, 3 years ulit, ano? O 2 years ulit? Ha? 3 years ulit. 3 years ulit, barangay captain na. Kasi ngayon, bayan. After 3 years, saan na tayo? Sa lokal. Hanggang na tayo sa barangay. 3 years. Tingnan natin kung anong gagawin ng Diyos. Kasi baka establish na ng Diyos yung lugar na yun na maging barangay. Unti-unti ang yan maging bayan. At wala yung nagkaroon ng opening ceremony doon sa basketball. Nagsalita ang barangay captain doon. Sabi niya, hindi niya akalain na ang Tibag ay magiging ganon kasaya at kaganda. Wala sa isip nila kung paano magiging maganda yung lugar na yun. Ang akala nila, ang Tibag ay mananatiling Tibag. Madilim, paggabi, tahimik na tahimik. Sila lang ang nandoon. Hindi akalain ng kapitan. Nag-speech siya ron, yun ang sinabi niya. Hindi niya akalain na magiging ganon maganda. Ganon magiging kasaya yung Tibag. Ganon din yung mayor. Sabi niya, naging inspirasyon ang sedar na ito sa ibang mga barangay na sa pagkakaisa at sa pagtutulungan. Sabi nila, na-acknowledge nila yung leadership ni Pastor Efrem kung paano niya pinagkakaisa. Sabi niya, pinagkaisa niya ang mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Nagkamali pa nga si Mayor din, sabi niya, sa inyong pananampalataya at pagsunod kay Pastor Efrem, nandito kayo. Mali. Na ano po yun sa kanya? Mali. Sabi ko, mali yan sinabi. So, yun kasi yung nasa puso niya. Pero sa atin, alam natin, ang pananampalataya natin at pagsunod natin ay nasa Diyos. So siya tao, hindi niya alam kasi yun. At nasa pamumuno sila ng isang katauhan. Pero sa atin, nasa pamahala tayo ng Diyos. Kaya alam natin, ang pagsunod at parang palataya ng mga tao ay nasa Diyos.
Sabi niya, pinagkaisa niya kayong mga nasa iba't ibang lugar. At pinagkaisa niya rin yung Cedar community at yung Tibag community. Masaya na. Nakikisalamuhan na rin yung mga taga-Tibag doon lang sa taas. Kasayahan sa basketball. Sabi nga nila, hapon-hapon yung mga tambay doon, yung mga 40 above doon, tagay na. Pero nung may basketball na, nasa basketball na. Hindi na bawasan ng tagay, nabawasan ng paglalasing ng mga matatanda. Muli ng Panginoon. At naging maganda nga yan. Sabi niya, pati Nueva Ecija, yung talugtog sa Nueva Ecija, yung Tibag din ang pangalan ng lugar, nakisari din sa basketball. Ibig sabihin, Pangasinan at Nueva Ecija, pinagsama ng nagkaisa dahil sa ano na yun, sa activity na yun. Kaya puri ng Panginoon, pinapasaya ng Panginoon yung bang pinapakilala ng Diyos yung lugar na yun sa ibang mga lugar. Amen. Kaya nga, nung meeting na workers meeting ng Lunes, yun ang napag-usapan, maganda na kayo kung sino ang ilalagay yung maging leader. Kaya, sabi nila, yung butuhan doon, parang nagiging props lang. Pero, ang talagang mag-a-appoint na maging kapitan doon o mga barangay officials ang management. At yun naman talaga ang sa Diyos. Ang Diyos ang magtatalaga, hindi ang tao. Kaya, sa Diyos natin ang lahat. Pinaghihiyatin ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang kalooban at ayon sa Panginoon. Puri ng Panginoon. Tayo po yung magsitayo. Lumulog tayo sa Panginoon. Salamat tayo sa Diyos. Lagi tayong magpakababa. Lagi tayong magpuri sa kadakilaan ng kanyang Panginoon. Kasi ang puso ko yung bilibili siya. Yes, Lord. Ang puso na isipan mo, Diyos. Siyasatin mo, inisip mo, at hubugin mo ayon sa iyong mga salita. Ang puso ko ay lubog sa iyo. Pagpamakababa at sa aking pagsama sa salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming katulungan. Ikaw ang aming tuglihan namin. Ikaw ang aming kinakasan. Ikaw ang aming katibayan. Pinagtatagumpay mo kami. Pinagtatanggol mo kami. At sa pamagitan nito, Diyos, kami ay naglalagak ng aming sarili sa iyo. Sa pananampalataya, Lord, sa aming pagkilala sa iyo. Lagi mo kami pagbabayan ng iyong Santong Espiritu upang kami ay huwag mawala sa iyong kalooban, O Diyos. Kundi bagos magawa namin ang iyong mga nasa para sa iyong mga lingkod na maging bahagi kami sa katuparan at kaganapan ng mga panukalan. Pasalamat namin, pinapasalamat namin, O Diyos, ang lahat na ito. Paano mo kami hinihingan? Paano mo kami pinapatubayan? Paano mo kami pinagtatagumpay? Ayon sa kagalingan ng Diyos ng iyong panukala, kalooban, at sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, O Lord, sumasama kami sa iyong panahon.
tapat at ganap. Siya nawa ang mangyari sa bawat isa. Ang katuwiran mo, Panginoon, ay matuwid sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. At siya nawang mangyari, O Diyos, para sa amin. Ikaw ang masunod sa buhay na ito, hindi ang aming mga sarili. Ngunit, O Diyos, dalangin namin, ibigay mo pampalubog-loob para sa amin na mga lingkod mo, Diyos, na ang iyong biyaya at pagpapala ay patuloy na dumalo sa amin. Na siya mo kagandahang loob sa mga lingkod. Kagandahang loob mo sa mga nagtatapat sa iyo at sa iyong mga banal na kung saan ang aming katapatan, ang aming paglilingkod, ang aming panahon ay aming ipinaglingkod na sa iyo, Diyos. Ariin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala. Ariin mo kaming maging ganap bilang lingkod mo, Diyos. Pakasakdalin mo kami sa katotohanan, sa pulat ng salita mo ang katotohanan. Kaya sa mga bagay na ito, Diyos, nawa bawat isa ay magkaroon ng naisipan ng mga salitang sinalita mo ang siya naming gagawin. Kami ay magmamasunurin, Panginoon. Ipalain mo, mga kapatid nito, na nagsusumikap na maaralan ng iyong mga salita, makapakinig ng iyong mga salita. At sa pamamagitan nito, ikaw, Panginoon, ang maging Diyos sa amin. Pangyarihin mo ang iyong mga salita. Gawin mo ang iyong kalooban sa bawat isa sa atin. Hindi ang aming mga sarili. Ikaw, Diyos, ibigsinan mo ang bawat isa sa atin sa bahay tulihan na ito ng iyong kagandahan, ng iyong Santong Espiritu, ng iyong biyaya at pagpapala, kaaliwan ng katuwaan, kagalakan sa Espiritu Santo, Diyos, at ang kapayapaan sa mga lahat sa pamagitan ng pagpapahayag ng iyong mga salita na aming naunawaan, mga kadakilaan mo at ang mga pagpapala. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo at sa iyong kaya